Talagang walang iniisip ang ating national government at local government kung hindi ang kapakanan ng ating mga kababayan. Lalo-lalo na ito, tingnan nyo, bahamba sa Tapabilio, di ba po, from Calao hanggang dito sa may Quirino. So ngayon, ginagawa ng paraan ng MMDA, local government and DPWH para maibsan yung baha dyan sa Tapabilio. Kasi yung tubig baha dyan sa Kwan, dito lumalabas sa Manila Bay. So tatlo yung output natin dyan. Yung Padre Power output, itong Remedios, at saka yung Estero de Abad. So yun yung nagkukumbin ng floodwater mula tap dito sa Ermita Malati. Kaya kami, talagang sabi ko nga, dapat DPWH maayos yung mga pumping station. Kaya kita mo, naglagay tayo ng mga mobile pump para at least maibsan po yung pagbaba dito sa kahaban ng Tapabilio. So para maging maaliwalas. Ngayon kami, talagang tuloy-tuloy yung pakikiusap natin naman sa mga kababayan natin na dapat alagaan nila ang mga kwanda. Huwag magtapon ng basura. Kasi kita niyo, sa MMD we have 73 pumping station. Instead of volume of flood water, kita niyo naman ang nakukuha. Tuloy-tuloy na ng basura, di ba? So dapat kung disiplinado tayo, kaya kami kung ano-ano ang rollout ng ating ahinsya MMDA na mga programa para sa mga kababayan natin tulad nung yes to ayos, yes sa tamang pagtawid sa kalsada, yes sa hindi pagsulog ng basura, yes sa maayos na pakikitungo sa mga kababayan natin. Kaya at least kahit man lang yung pinaka minor habit ng mga Pilipino, dapat ang nanaig sa atin disiplina, kasi ang disiplina doon nanggagaling yung kaayusan at maayos na komunidad, diba? Maraming salamat mga kababayan. Thank you. At isang magandang hapon po sa atin lahat. Ako si Engineer Alexander Muhammad. Ako ay kasalukuyan na nagtatrabaho sa Metropolitan Manila Development Authority. Ako yung engineer na in charge dito. Pumping station dito sa may service road sa may Rojas Boulevard. Mobile pumping station. Ayan, dito yan sa may live mo lang ako. Puro ba? Sinarap na ako. ayan, kasama natin dito si director ng MDRRM. Ayan.
mga kababayan at cancel nga at pupunta sana dito sa si Manila Mayor Isko Moreno kaso hindi po dumating yung si Engineer Artes ng MMDA. Ayan. Ito yung kung naalala nyo, kaya mabilis pong humupa yung baha dito sa may TAF, UN, Calao, ayan. Ito po yung dahilan doon. Dahil maganda po yung ano ng pump dito. Ito, nung naalala nyo, ito yung inano natin last year nung nagkaroon din ng bagyo. Ito yung inano natin na in-inspect din na ni Yorme noon. Tapos napakabilis nung ano nila pumping station. Ayan siya. Tapos tumatagos yan doon sa may punta natin. Punta siyang dagat. Ayan. Puntahan natin para tingnan natin yung kung saan lumalabas yung naihigop niya galing sa TAF, UN, Calao, ayan. Kaya nung baha pero ngayon makikita nyo pag umano yung baha doon sa may Calao or sa may TAF, mga ilang oras po humuhupa na rin siya dahil dito po yon. Ayan, mabilis lang yung ng baha. Kita nyo sa mga balita ngayon, madalas na binabalita yung QC, Parañaque, Cavite, Bulacan, yan. Sa Maynila, bihira lang binalita. Parang ngayon lang. Kasi nung nakaraang araw na magkakasunod na is kahit maghapon magdamag yung bagyo hindi naman siya bumaha ng talagang halos lampas tao, ganun, hindi naman. Wala pa nga sa tuhod Ayan Tingnan natin yung nilalabasan dito sa may dito tayo. Kasi dito yun Ang bango ng dagat. OMG. Ayan Dito lumalabas. Lakas ng hangin. Itong napapump niya na galing yan doon sa mga baha-baha. Dito lumalabas. Pumping station Opo, ipipix na po ng MMD yung pumping. So permanent na po nandito. Opo, ang alam ko po, permanent na po ni Chairman Jack. Pangako kasi sila noon na maglalagay po talaga. Gano'ng kalakas po yung kakayahan nito makikita? Sa MMDA po yan, hindi po namin kabisado kung gano'n panas po talaga. Director, wala na yung baha sa tap-tabing, ano pang ihigupin nito? Ilalagay lang po yan kasi po bukas po naman ay nasa 1.9 meters ang ating high tide sa ganap na alas 9 po. Thank you, mabuhay ka. Director, sorry, very short lang. So, para sa inyo, ano lang sir, details nito. Ano to, pumping station ba to? Mobile pump, mobile blood pump po yan. Oo. Opo. Sa MMDA po yan, hindi din natin alam kung ilan ang capacity. Pero ang circumference po ng pag-ikot niya ay 14 inches. Yun po yung binigay niya. 14? Opo, 1/4. Ano ibig sabihin nun sir? Malaki po yung circumference ng kanya ng vacuum. So, ganun po kalaki yung ikot. Bakit dito na nakalagay sir? Bakit dito i-install? Yung po kasi yung tap natin halos ay dito nagdadaan sa regulations. Yung
sa lugar ng Malbar. Yun po talaga yung lakas. Sir, nabanggit nyo galing MMDA. Brand nyo ito o Sir, ma'am, sa MMDA po yan, pero mukhang brand nyo naman po. Ilan pong pumping station meron na tayo dito along Rojas? Marami po tayo rito. Meron po tayo sa may Galaw. Tapos meron din po dito sa may malapit po sa Dolomite. Tara ito. So hindi sapat yung naon ng dalawa, sir, kaya dinagdagan. Hindi po dahil parang may difference po yung mga blood pump nila. Kaya po naglalagay tayo ng mobile na blood pump. Kailan po yung target, sir, na po pwede maging operational ito since ini-install pa lang ngayon? Sa ngayon naman po kasi wala namang hihigupin na dahil okay na po. Bukas po siguro na alas yung mga 9 o'clock baka po mga testing yan dahil 1.9 meters nga po ang high tide. Kung malakas pa po ang ulan natin bukas, matetesting po natin. Thank you po. ba't natin lagay dito? Gawa ng kulang po yung kapasidad po na bomba po dito. Kaya po naglagay dito. Iba po kasi nilang bomba ay hindi po na bomba. Yun lang overview kanina, may mga baha pero mabilis lang ang bumba. Yung umaga po, nagtagal po ang baha nung pagitan po ng alas 6 medya hanggang alas 8. Nagtagal po yung baha sa Kapag. Pagbuhat sa Remedios Street hanggang United Nation. Pero okay na yun, 2 hours na napapatang. Improvement kasi. Lang kasi po ang high tide natin kanina ay 7 hanggang 1.7. Pero improvement na yun from the Opo, past. opo. Saka yung paligid po ng City Hall, pinagmamalaki na po kami. Wala po baha. Yung buong Paitos po, Burgos, Sir, ilang pumping station yung sira at inaayos? sa MMDA po, yung hindi ko po alam po ilang po ang sila. So for reference lang, sa MMDA around 70 plus I think pumping station in Metro Manila. Dito sa Manila, ilan yung nakalagay? Nasa 14 yata po. Ilan sir? 14 or more Yung than hawak po. nyo, 14. Meron pa po mga nasa Tondo, iba-ibang lugar po kasi yung mga pumping station. And ilan yung functional sir? Lahat naman po ay functional, maliban lang po sa may mga ilang pump na sira. Dahil minsan po ang bawat isang pumping station may 4 na bomba. Oo. Minsan po 3, meron lang po nagiging sira siguro. So yung sa tap, puro burak yung yun yung na-stuck sa mga drainage system. Malinis na po ang tapability. Ibig sabihin kanina umaga, yung sa burak, paano ba yun? Hindi Talaga po, wala wala na na po gagawa. halos burak dahil patuloy naman po ang paglilinis ng Department of Engineering. Lagi po nila na binubukal po yung mga at hinihigop nila yung mga buwan. So yun po yung malaking bagay kung bakit 2 oras lang ang malakas yung buwan. Nawawala na. Pwede nga lang bang gun sir. So maganda ng record yun, mga 2 oras po, na. hindi po kamakanin natin. Babad, no? Okay, so tingin mo kaya na natin yung mga Kaya babad. basta patuloy po ang paglilinis po ng ating engineering department sa mga po yung EPS din. Yung pong kanilang disilting po ang tawag natin sa disilting. Pagpatuloy po ang disilting. Saan saling bubasa? Siyempre po yung mga sponsors po na nahugasan ng ulan. Kaya po ang may mga buhangin din. Part po, component po yung buhangin door. Pag nauulan, nagkakaroon tayo ng pinatahin na Yung mga mobile pumps na tayo meron dito. ito po ang inilagay pa lang po nila. Kasi pala, Thank you sir. Sige po. Salamat.